Amen. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ng kanta kanina, anuman ang ating sitwasyon, anumang pagkakataon, lagi tayong handang magpupuri sa Panginoon. Amen. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil alam ko pong we have all the reasons not to be around. It's because of the struggle going through the church. Maraming mga paglangoy, maraming mga paglusong, ilang bangka ho ba yung sinakyan nyo bago ho kayo nakarating. Pero ano pa man po, sa biyaya po ng Panginoon, tuloy na tuloy po yung gawain natin. Sapagkat ito po yung ating weekly kainan para magpalakas po ng ating spiritual na pananampalataya. Amen? Amen. Samahan niyo po akong manalangin mga kapatid. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat minsan pa pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na kami po ay magkasama-sama to be gathered in one purpose and united in spirit, and that is to glorify you, Lord Jesus. This morning po, Lord, nagpapakumbaba po kami at wala po kaming ibang nais kundi yung mas lalo ka pa po naming makilala ng lubusan sa pamamagitan po ng pag-aaral namin ng iyong mga salita. And Lord, we acknowledge that apart from your wisdom, hindi po namin kayang unawain ng buo ang lalim ng iyong mga salita. Kaya po tulungan mo po kami, hiling namin this morning, Lord, to open the eyes of our hearts, Lord, that we may see the depth of your words, Lord God. Buksan mo po ang spiritual naming mga tenga that we may truly hear your voice. Na kung papaano po kami as one family on how we can fight and win together as a family fueled by faith. Panginoon, sa mga sandaling ito, give us the focused mind that is attentive on every words, a heart that obeys, and a spirit that is teachable. Alam ko pong maraming mga sitwasyon yung maaring umagaw po ng aming focus sa pakikinig sa iyo. Tulungan mo po kami that we can always reset our mind to focus it onto you, Lord God. Sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu Santo, ikaw po ang magbigay ng kulay sa iyong mga salita. Nang sa gayon, mas lalo ho namin itong maramdaman at mas lalo po namin itong maunawaan at ang makita naming lubos-lubusan ang kagandahan, Panginoon, ng iyong mga salita. Panginoon, ito pong lahat ng ito ay hiling po namin at nire-request namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming Amang nasa langit, sa inyo po aming Panginoong Jesus. Kayo po ang magturo sa amin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede pa ho tayo sa unahan. Ano po, kung gusto niya lamang ho, I think mas convenient kung mas malapit ho tayo kasi mas madali ho nating maiintindihan kung tayo po ay nasa unahan. Nandun pa rin po tayo sa pag-aaral ho natin ng 4 faith fuels. Again, medyo technical po yung mga tatlong salita na to, pero ito po yung ginamit natin para mas madali po nating maintindihan. Dahil ang pinaka-subject po ng ating pag-aaral ay pamilya, at ang pamilya po ay nangangailangan ng pananampalataya. At ang pananampalataya po pinapakita na sobrang importante kasi hindi tatakbo ang pamilya kung walang fuel. At ang fuel po na ikakarga natin ay ang ating pananampalataya. At meron po tayong 4 na fuel na dapat ho nating pag-aralan. Sana ho ay matapos natin yan this year. Ano po? Last week po, tinakal po natin yung isa sa mga klase ng fuel na dapat nating i-refill sa pamilya po natin. Yan po yung tinatawag nating fuel of growth. Ano po? Mabilis na review lang po. Kung saan ang isang faith-fueled family, ini-encourage po nila yung growth. Ang pamilya po dapat nag-i-encourage sila ng continuous growth sa bawat member ng family. So tinutulungan po natin para umunlad. Di po ba by nature tayong mga magulang, yung mga anak natin, tayo yung nagtuturo sa kanila. At hindi lalago yung mga yan kung hindi natin sila tinuturuan.
Akala kasi natin, technically speaking, tinuturuan lamang natin sila kapag malapit na silang pumasok sa eskwela. Pero sa katotohanan po, simula pa lamang nang sila ay ipanganak at unti-unting mabuo po yung kanilang kaisipan, maraming mga bagay na po tayong tinuturo sa kanila. Kaya kung minsan magtataka kayo, ay, yung ugali mo, manang-mana ka sa tatay mo, manang-mana ka sa nanay mo. Actually, hindi naman po talaga namamana yung ugali eh. It's just so happen na naituturo po natin ng sadya or hindi sinasadya. Yan ho yung nakagisnan or nakalakihan. Now, meron ho tayong 3 bagay ho na itinuro doon po sa dapat na 5 bagay na sana ay natututunan natin sa loob ng pamilya. Yung 3 bagay po na yon is what to do with feelings, how to handle conflicts, and how to handle loss. Ano po? Yan po yung 3 bagay na na-discuss ho natin last week. Na dapat ang isang faith-fueled family po, natututunan na dapat nila how we can feel our emotions. But at the same time, hindi po natin dapat papayagan itong kumontrol sa atin. Diba? Kung bakit ho natin ito binabalikan, dahil ang gusto po sana natin, kapag nakagraduate na ho yung mga bata sa piling natin, tayo bilang mga magulang, ready na talaga silang pumasok sa panibagong yugto ng buhay nila. Minsan kasi, kapag hindi tayo nagiging aware na dapat emotionally natututo yung bata, sa ayot sa gusto niya, darating siya sa pagkakataong mararanasan niya yung emosyon na yun eh. At kung foreign sa kanya yung emosyon na yun, at ang problema, nasa panahon na siya ng pagpasok sa panibagong relasyon, which is yung pagbo-boyfriend-girlfriend, o kaya naman pag-aasawa, pwedeng dun po siya magkaroon ng malaking threat na magkamali. Kasi bago sa kanya yung emosyon na yon. Kaya maganda kapag merong mga nawi-witness yung mga bata na emotional na pinagdadaanan ng pamilya, ipinaliliwanag din natin sa kanila yon. At tayo po, tao lamang tayo, may hangganan lamang yung dunong natin. Kasi sa totoo lang, marami dito, mas may edad pa sa akin. Definitely, emotionally, pwede nating sabihin, mas marami kayong alam, mas stable yung inyong emosyon kaysa sa akin. Pero, bakit po natin kailangang pag-aralan ito? Pag-aaralan po natin ito kasi po yung ultimate solution po sa ating emosyon, makikita ho natin yan at hindi ho tayo malalagay sa pagkaligaw if we can always reference yung atin hong malaking tanong na how to handle our emotion is kung paano nga ba hinandle ni Jesus Christ mismo yung kanyang emosyon. Ano po, palagi nating ibabalik kay Kristo yung tanong sa kung ano yung pinagdadaanan natin. Nang sa gayon, pare-parehas ho tayong hindi maligaw. Si Jesus po kasi, He teaches us that emotional maturity is not about suppressing emotions. Diba? Pag binasa natin yung the story of Jesus Christ in the New Testament, makikita natin yung iba't ibang emosyon na kanyang ipinalabas. And actually, it is not about suppressing, hindi mo pipigilan, but basically, it's all about surrendering your emotion to God. Nagre-respond ka sa damdamin with love, with humility, and with faith. Paano mo ma-apply yung love, yung humility at faith sa emosyon? Medyo i-delay mo ng konti. Kasi kung masyado kang mabilis mag-react sa emosyon, kadalasan purely out of emotion yon. Kung naaalala nyo po, 3 years, 4 years ago, pinag-aaralan natin yung pinagkaiba ng reaction sa respond. Diba yung reaction, mabilis na pagtugon. Yung respond, yun yung hindi ka kaagad sasagot, hindi ka kaagad magre-react, hihinga ka ng malalim bago ka sumagot. Ibig sabihin, ginagamit mo yung lahat ng senses na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon bago ka maglabas ng emosyon mo. Okay? So yung pangalawang problem statement po natin, how to handle conflicts. Napaka-importante din po nito na dapat sa loob ng isang faith-fueled family, natututunan at matututunan na dapat natin ito. Kasi kapag yung isang bata, sa loob pa lamang ng pamilya, hindi na siya natutong mag-handle ng conflict, pag nakipagrelasyon po yan, baka po hindi niya kayang i-handle yung conflict. Wala hong perpektong
nilalang. Alam po natin yan. Therefore, wala hong perpektong marriage. Kung wala hong perpektong marriage, wala hong perpektong pamilya. Ibig lang pong sabihin, meron pong presence palagi ng conflict. Para lang mapagtagumpayan mo yung conflict, kailangan mo siyang ma-handle. At kapag bata ka pa, hindi mo yan naranasan paanong mag-deal sa conflict, pwedeng magka-problema ka ho pagdating mo in the near future. At dapat ho, ito po ay matutunan natin. Again, matututunan ho natin to kung sisilipin natin kung paano nga bang hinandle ni Jesus Christ yung conflict. Kasi po marami pong instances sa Bible that Jesus is actually speaking about the truth, but of course, with wisdom and with love. Para sa mga Pariseo na palagi niya hong sinasagot, syempre, motivated by anger na yon, motivated by hatred. Kahit ano pa yung sabihin niya, di ba may motivated reasoning, pinag-aralan din po natin yung motivated reasoning dati, I think a few months ago, na kahit anong sabihin ni Jesus Christ, dahil galit na sila, talagang maghahanap sila ng butas. Pero, ang maganda po dito, ano po mga kapatid, pag sinilip po natin, paano pong hinandle ni Jesus yung conflict, sinasabi niya yung totoo. Pero at the same time, ipinararamdam niya yung pag-ibig at yung wisdom. Sabi nga sa Ephesians 4:15, instead we will speak the truth in love, growing in every way, more and more like Christ. Kasi kumisan yung conflict kaya tumatagal. Alam naman natin yung conflict pag nadidelay, pag tumatagal, lalong lumalaki yan eh. Right? So, ang magiging problema dyan, kapag hindi mo kayang harapin yung conflict, hindi mo kayang magsalita ng maayos, hindi mo kayang i-express yung emotion mo ng maayos na pamamaraan, mahihirapan ka kasi palubog ka ng palubog sa conflict. Yung conflict ho kasi parang kumunoy yan. The more you move nang drastically, the more you get down. So, kailangan ho matutunan po yan sa loob ng isang pamilya. At ito pong problem statement na to, how to handle conflict, nasasagot po natin yan by referencing it to the question, how did Jesus handle conflicts? Si Jesus po kasi itinuro niya that conflict is not something to fear or avoid. Ito po ay dapat hinaharap ng may kapakumbabaan, ng may tapang, at may pag-ibig na galing sa Panginoon. Kasi po, kung titignan po natin, ang goal po palagi ni Jesus Christ, kapag humaharap sa conflict, is redemption, not distraction. Right? Unity, not division. Last week po, ipinaliwanag po natin na kung bakit kailangan nating dapat tipunin yung ating pamilya kasi hindi natin alam yung dyablo palagi tayong pinagplaplanuhan. Dahil yung number one na goal ng dyablo is to divide us. Kinontra niya lang yung number one na plano ng Diyos sa atin, and that is to unite us. Yung pangatlong problem po natin is how to handle loss. Ito, medyo nahirapan po tayo dito kasi sa loob po ng isang faith-fueled family, we can actually learn from how Jesus responded to loss. Okay lang pong mag-grieve. Kasi po, even si Jesus Christ, nag-grieve po siya. Ano po? Kaya nga po si Jesus Christ, kapag nagko-comfort siya, He comfort others too with compassion through His presence, not just through His words. Wala hong masama kapag merong nawalan ng mahal sa buhay, nasasabihin natin or i-chat natin or i-comment natin na our sincerest condolences po. Wala hong masama doon. Pero alam niyo ba, yung pinakamalaking tulong na pwede nating ibigay, yung presensya ho natin. And sometimes, sinabi ko rin sa inyo dati, pag pumupunta tayo sa mga lamay, we also need to watch our mouth. Na gusto lang natin i-encourage yung taong namatayan, sasabihin natin, Brad, nakikiramay kami. Ganyan talaga yung buhay, una-una lang. Parang, kumisan ho kasi, hindi natin naiisip yung sinasabi natin eh. Pero pag inintindi ho natin, una-una lang. Ganun lang ba talaga yung buhay? Parang
Nasaktan na nga siya, tas ganun pa yung prinsipyong sasabihin mo. Kaya kung minsan, mas magandang kamayan mo na lang, titigan mo sa mata, and the best thing that you can do, yakapin mo. And that is the ministry of presence. Again, hindi ho malaking requirements to speak sa panahon ng grief. Your presence alone can speak enough. Okay? So kung talagang dadamay po tayo, idamay po natin yung presensya natin because that is the greatest help that we can give. At alam niyo ho kung saan yung pinaka-sensitive part ng mga taong nawawalan ng mahal sa buhay? Sa panahong nalibing na po yung patay. Kasi pagka, ano pa yan, di ba? Pagka nasa burol pa yan, ang daming bisita, ang daming inaasikaso, ang daming pinapakain. Kailangan mamalengke, kailangan asikasuhin yung mga certificates, kailangan ayusin yung scheduling ng paglilibing. So basically, hati pa yung emosyon eh. Pero mararamdaman mo yung presence ng absence sa panahong tahimik na. At tayo bilang Kristiyano, that is the big opportunity that we can get and grasp para iparamdam natin sa kanila yung tunay na compassion na meron tayo na kagaya ng compassion ni Kristo. Amen? At ang pang-apat po, the fourth thing we need to learn from our families is what values matters most. Sa bagong ngayon po, the world is teaching our kids probably the values that we don't agree with. Kasi karamihan nga sa values na natutunan ng mga bata, nagugulat na lamang tayo, uy, ba't alam niyang sabihin yon? Uy, ba't alam niya yung gawin yon? Hindi naman natin tinuturuan. Hindi naman lumalabas ng kwarto, pero ang dami-daming alam sabihin ng bata. It's because of the bagong ngayon exposure. Sa TikTok po at sa social media, ang pagtitignan ho natin yung principle ho nila, they teach us that all that matters is how you look. Wala na nga silang pakialam, whatever is your character eh. Basta't ang importante, it's how you look. Kasi picture at video lang ang tinitingnan. And the world teaches us that the more money you have, the more important you are. The more fulfilled you'll be. Ganun po ba talaga? Alam po natin, hindi totoo yan. Pero kung hindi po natin intendedly sasabihin at ipapaunawa sa mga anak po natin yan, hindi po nila yan matututunan. Sa bagong ngayon po, the more reactions you gain from social media, para bang the more valuable you become. Again po, this is not true. Hindi ibig sabihin nag-post ka, pag nag-post ka ng tungkol sa Diyos, 2, 3, salamat sa Panginoon, may nag-react, mag-post ka ng tungkol sa Marites. Yung, ano bang pangalan ng company yon? Yung AI company na nakuhanan sa concert ng isang Coldplay ba yon? Yung nakayakap, tapos nahuli sa camera. Mag-post ka ng ganun, mag-share ka, ang daming magre-react. Kasi nga, iba yung attention na ginagawa nun. And napaka-importante na tayong mga Kristiyano, nagiging matalino tayo kung saan natin dapat itatapon yung tamang attention natin. And our bagong ngayon are learning a lot of values from our movies, from our online games, from the song they hear, from the virtual world they are in. Kung maalala nyo po dati, sabi ko po sa inyo, kung nanonood rin lang kayo ng Netflix, panoorin nyo yung palabas na Searching. Kasi yung Searching, ulitin ko lang po ng mabilis, 3 lang po silang member ng family. Ang tatay, ang nanay, at ang anak na babae. Namatay po yung nanay. So 2 na lang po yung member ng pamilya. Ano po? At lumipas po yung maraming taon. Probably 5 to 10 years yung lumipas. Akala nila na outgrow na nila yung loss na yon. Until suddenly, nalaman nila na akala nila okay silang 2 kasi 2 na lang silang natitira. Nangyari na lamang na nalaman ng tatay na hindi sila okay silang 2 nung nawala yung anak niya. At nung hinahanap niya na yung anak niya, doon niya nalalaman na hindi niya pala kilala yung nag-iisang anak niya. Ibig ko lang pong sabihin,
ang mga anak po natin ngayon, hindi lang po dahil nakikita natin sila physically, yan na yung kanilang personality. Sa panahon po natin ngayon, may tinatawag pang another personality na dapat sanay alam din natin. Kilala natin yung mga friends of friends ng ating mga anak sa social media. Na kapag ang anak natin under 18 years old, sige, granted na kailangan sa school, okay lang na magkaroon ng social media account. Let's say Facebook to be exact. Kasi requirements sa school, pag nag-group chat or nagpe-Facebook group para sa kanilang mga modules. Pero dapat po siguraduhin natin na may access tayo sa email at may access tayo sa kanilang mga private messaging engines. Again, hindi para pag-isipan ng masama, hindi para manmanan sila, kung hindi lang para lang at least maramdaman natin na mayroon pa rin tayong bukas na connection sa kanila. Naintindihan po natin yon, mga kapatid. At kung bakit ko ho ito pinaliliwanag, para naririnig din sana ng mga anak natin na hindi ho paghihigpit yon. Pag-iingat po yon. Pag-iingat na may kasamang pagmamahal. Kasi napakadelikado ho nung ating mundo ngayon. At kung kayo hindi paganap ang inyong kaisipan, kakailanganin nyo ng gabay ng isang magulang. Even ng isang tito or tita. Ano po? So, kasi po para sa akin, importante po na matutunan natin to. At ito pong mga nakikita sa online games, sa mga movies, sa mga song na naririnig nila, napaka-importante po nito kasi sa totoo lamang po, meron po tayong tinatawag na 3 basic temptations of life. Maganda nga po sana, kabisado po natin ito para di po tayo maninlang ng kaaway. At siguro po kung ako po magko-comment ng isang good thing about Satan, masasabi ko po siguro na si Satan po is very consistent and very predictable. Kasi po sa totoo lang po, wala naman po siyang bagong temptations si Satan. Wala naman po siyang upgraded temptations. Yung temptation niya noon, siya pa rin po yung temptation niya ngayon. Bakit ko po nasabi yan? Kasi po, there are only 3 temptation Satan has. Ang tawag po ng Bible dyan, the Bible calls it as the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So kung ibe-base po natin sa feelings, yung tatlong yan po yung how I feel, what I do, and what I get in life. Sa philosophy po, ang tawag po dyan is hedonism, materialism, and secularism. Kung layman's term naman po, sa madaling sabi, ang tawag po dyan is sex, salary, and status. Ano po? So sa madaling sabi po, para mong sinabi that life is about 3 things. Having all the pleasure you want regardless of how it hurts other people because of passion, getting all the good things you can, that's possession, and becoming important by having the status, that's position. Importanteng alam po nung mga membro ng pamilya yung mga yan. Kasi the other time, nag-uusap po kami nung anak ko, sabi niya, naalala niya daw nung pinanganak siya, kahit saan siya magpunta, may nakakakilala sa kanya. Nagugulat siya. Kasi somehow, maraming nakakakilala daw sa mga magulang niya, lalo na sa daddy niya. At ang sabi ko po sa kanya, alam mo ba anak, hindi advantage yun. Disadvantage yun. Kasi parang, ang akala niya, kapag marami kang connection, kapag pag sikat ka, blessing na yon. So, kailangan mapaintindi natin na yung mga ganong kaparaanan ay temptation ng kaaway. Yung iba kasi, para lang sumikat, magpapalabas ng kahit anong reels, di ba? Buti nga ngayon, nagkakahigpitan yung sa DOTR, yung mga, yung huli ko pong nakita, yung para lang sumikat siya, nag-drive siya ng sports car. Nag-live. Nilive niya yung sarili niya habang nagda-drive siya ng sports car. Bawal po yon. Kasi po, nagsa-cellphone ka habang nagda-drive ka.
So, sinuspindi yung kanyang lisensya. Kasi kung hindi po sususpindihin yun, ano bang tawag dito? Influencer po yung batang yon, gagayahin po yun ng mga ibang bata. So, napaka-importante pong naiintindihan ng bawat miyembro ng pamilya na meron tayong tatlong klase ng temptation. Bakit ko nasabing yan din yung unang temptation dati? Kasi yan din po yung temptation na pinagdaanan ni Jesus, yan din po yung temptation na pinagdaanan ni Moses, ni Adam. Lahat po yan nasa Bible. Kung kaya't sa pagtuturo po nito sa ating pamilya, napakahalaga po so that we can recognize ano ba yung mga tinatawag nating false values. Kasi yung pinag-aaralan po natin, the values that matters most. Ano po? Kung kaya't napakalaga po nito mga kapatid. Importanteng malaman nila that life is not about sex. Magandang sa sariling bibig po natin, naririnig nila yan. Sa ibang pamilya, parang hindi sila sanay na naririnig nila yung salitang sex sa mga magulang nila. Kaya tuloy yung mga bata nagkakaroon ng curiosity. At parang sinusundot yung puwit nila pag naririnig nila yung word na sex. Kasi hindi binabanggit sa church, hindi binabanggit sa pamilya. Naririnig nila sa tropa. Naririnig nila sa barkada. Kaya tuloy, natuturuan sila ng maling pagtuturo tungkol sa bagay na yon. Naintindihan po ba, mga kapatid? There's nothing wrong about sex, of course. Regalo po yan ng Diyos para sa mag-asawa. At kung mapapaliwanag po yan ng malinaw sa mga bata, lalong-lalo na po sa pamilya po natin, may iwasan po natin yung sobrang curiosity na pwedeng magpahamak sa ating mga kabataan. That life is not about money. Life is not about power, prestige, and popularity. Lahat po yan, pandaraya ng dyablo. Kung papansinin niyo po kung bakit ko po sinabi yan, yung pong mga advertisement po natin ngayon, lahat ng advertisement, meron pong concept yan na palaging iniiwan. At yung concept na palaging iniiwan po yan, pwedeng it gives an appeals on the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Na kapag ang produkto nila tinangkilik mo, you'll be sensual, you'll feel good, you'll have all the pleasure inside of you, or kaya naman you get their product, for sure kaiinggitan ka ng iba, kasi you'll be number one, magiging sikat ka, astig ka, at dahil po dito, mapapansin natin that all of this ay palaging patungkol lagi sa'yo. All about you, and you. Kasi po, alam naman natin yung primary command ni Satan, di ba? What is that? To love yourself above all. That life is all about you. Yan ho yung maling values. At hindi ho yan yung values that matters most. Magandang naiintindihan po yan ng mga bata. Ano po? At ang panglima po, the fifth thing we should learn from our families is how to encourage good habits. Kasi po, habits determine our character. Di po ba? Kaya nga, isa sa pinakamahirap na ginagawa yung paano kang magre-respond ng tama kapag mainitin yung ulo mo. Mag-develop ka ng habit. Pag mainit ang ulo mo, o kaya may nagpainit ng ulo mo, ang ginagawa po ng iba, ganito. Hihinga sila ng 10 beses. 1, 2, 3. Kunwari po, shortcut natin kasi tatagalin po tayo. 9, 10. Sa paghinga po nila na yon, nag-consume na sila ng 10 to 20 seconds. Pag sasagot na po sila, parang nawala na yung galit nila. Kasi nakapag-isip na po sila. Dahil nasanay po silang palaging ganun yung ginagawa nila, ang tawag po doon, habit. At yung habit na yon, dahil nakasanayan nila, yun yung magiging character nila. Isa ho sa mga kahinahan ng mga bata ngayon, kasi yung mga bata ngayon, sobrang talino.
Dahil sa YouTube, dahil how to, nandyan lahat eh. Paglutuin mo nga yan, anak, pagluto mo ako ng tempura sauce. Eh ako nga, hindi ko nga alam yung lasa ng tempura sauce eh. Kahit first time, kaya po niyang magluto. Basta't may hawak na cellphone. Pero pag po yan, nakaranas yan ng failure, ng palpak, ng mali, at troubleshooting yung kanyang pagdaanan, nakita niyo po, matataranta yan. Karamihan sa mga bata ngayon, pag nagkakamali, nanginginig. Hindi nila alam yung gagawin nila. Kasi hindi sila sanay dumiskarte on their own. Yung dunong nila, nakabase lang sa online. Pag wala ng signal, hindi na nila nagagamit yung power ng cognitive learning nila to evaluate paanong mag-reproduce ng talino. Hindi katulad ng unang panahon, tayo mismo yung nag-i-innovate, nag-iisip kung paano mong iluluto ng maayos yung ganito. Natikman mo yung tempura sauce. Ganito yan. Yan. Unang luto mo, medyo malayo. Pangalawang luto mo, hanggang sa inabot ka ng, sabihin na natin, 10 luto, doon mo palang nakuha ng gusto. Sa 10 experience mo ng pagluluto, kahit paikot-ikutin nila, alam mo na yung gagawin. Kasi nga, napagdaanan mo na, na-experience mo na. At napaka-importante po na itinuturo natin sa mga bata na sa panahong nagkakamali sila, unang-una, tanggapin nila na kasama sa buhay yon. Pangalawa, wag muna sila kaagad magsalita, wag muna sila kaagad kumilos, at wag muna sila kaagad magmadali. Kasi yung mga bata ngayon, kung papansinin niyo po, yung mga bata hindi natin tinuturuan magsinungaling, pero natututo silang magsinungaling. Kasi para lang lusutan yung mga maling nagagawa nila. Nagre-reason sila ng nagre-reason ng kayang nangyayari, sa halip na sumimple ng sumimple, lumalim ng lumalim yung kanilang issues. So, kailangan po nating mabigyan yun ng remedy. Ano po? So, alam niyo po bang meron po tayong tinatawag na positive growth, which is the 2 ways that help people grow? At meron din tayong tinatawag na negative growth. Pinangalanan ko lang po silang positive growth at negative growth. Para lang po maintindihan natin na merong 2 bagay na pwede nating ituro at gawin sa ating pamilya para magtuloy-tuloy yung kanilang paglago. At merong 2 bagay na dapat nating tigilan. Very common na bagay sa isang pamilya na dapat nating tigilan at wag gawin. Okay? Ito pong negative growth, ito po yung 2 ways that does not help people to grow. Positive growth is, those are the things that help people to grow. So ano po ba yung positive growth? Number 1, we grow through example. Si Jesus po, alam po natin yan, He did this in teaching His disciples. Sabi niya nga sa John 13:14, ang sabi niya, "Since I have washed your feet, you ought to wash each other's feet." So kumbaga, this is growing through example. So parang ang sabi niya po, I've given you an example to follow, kaya do as I have done you. Kaya, alam niyo po, karamihan po sa atin, we learn best by example. Yung mga anak po natin, to be honest enough, they do not wanted to hear our sermon. They wanted to see it. Gusto nilang makita sa buhay natin mismo through our examples. Kaya mahirap yung maging magulang. Ano pa po? The second way we can help people grow is through conversations. We grow through critical conversation. Ano po yung critical conversation? Ibig sabihin po nun siguro sa Tagalog, isang bukas na pag-uusap para sa malalim na mga bagay. Kayo po ba nakakausap niyo po yung mga anak niyo sa mga mas malalalim na mga bagay? Kasi po, alam niyo po, if you are not having the conversation with your kids about real issues, they are not growing. Kasi we grow through conversation. And unfortunately, kapag tinignan ho natin at inanalyze po natin sa loob ng isang pamilya, most conversation we have with our kids, kadalasan, sermon.
Pag nakikipag-usap ka sa anak mo, kung hindi utos, sermon. Tama po ba? Trabaho po natin yun bilang magulang. Unfortunately, baka kasi hindi natin napapansin, palaging ganun na lang. At kung palaging ganun na lang, excuse me, we are not actually helping our kids to grow. At kung madalang lang po tayong magkaroon ng malalim na usapan pagdating sa mga important matters ng buhay, minsan nga sa ibang mga pamilya, akala mo okay sila eh. Pero pag nagkasiyahan sila, tapos naglasingan sila, doon lang sila nagkakalabasan ng sama ng loob. Kasi doon lang sila nagkakaroon ng lakas ng loob para magsalita. Dapat natututo tayong mag-conversate. Kung kaya nating makipag-usap ng maayos sa ibang tao, edi lalo na dapat, mas lalo pa sa loob ng pamilya natin. Ano po? By the way, sideline lang po, napansin ko lang po sa Bagong Ngayon, one of the modern way to communicate in Bagong Ngayon is through chatting. Wala naman ho sigurong hindi nagchat-chat dito, no, mga kapatid. Di po ba karamihan sa atin dito may mga group chats? Group chat sa school, group chat sa church, at syempre, group chat sa pamilya. At ang isa pong kailangan nating maintindihan at malaman, lalo na po sa etiquette ng chatting, ay yung tinatawag po nating attitude na sin zone. Alam niyo po yung sin zone? Yung sin zone po kasi it refers to a situation where you send a message to someone tapos nakita niya yung message mo pero hindi siya nag-react or hindi siya nag-reply. Alam niyo po kasi yung mga ganitong klaseng reaction or attitude, nagpapahayag po yan. It conveys emotional meaning. Pwede kasing it can make you feel rejected, it can make you feel neglected, or it can make you feel unvalued. Yun po yung pinaparating nun. Lalo na po, kapag ang conversation medyo urgent o kaya personal. Although of course, hindi po natin maalis yung possibility na sometimes pwede ding inosente or pwedeng busy na yung tao kaya nakakalimutan niyang mag-reply. But basically po, it reflects avoidance, disinterest, or kaya a desire to end a conversation without saying it directly, of course. Ibig pong sabihin, a no answer is also an answer. A no response is also a response. Yung bang kinausap mo, tinignan ka lang, hindi nag-react, ano mararamdaman mo? Nasa bagong ngayon po tayo, we can also conversate and communicate through chatting. This time, textual conversation. Bakit po natin ito pinag-aaralan? Again, binibigyan po tayo ng dunong ng Panginoon na makita natin yung mga dapat na tamang bagay na ginagawa natin sa pakikipag-conversate. Baka kasi hindi natin napapansin o hindi natin naiisip yung pwedeng impact nun na ginagawa nun, lalong-lalo na sa members ng pamilya natin. Ano po? Kasi po yung acknowledgement, very important po yan. Yung bang message ka, Kuya, I'm here. Say, nasa bahay ka na. Nabasa ng anak mo, hindi nag-reply, tinignan lang. Ano yung mararamdaman mo doon? Ganahan ko pa bang mag-update sa susunod pag ganun, mga kapatid? Di po ba kahit sana thumbs up lang? Or pinaka-the best, salamat sa Panginoon, you're safe, anak. Sige, rest ka na. Di ba? Kumisan, ang bilis-bilis nating mag-comment sa iba. Ang dami-dami nating na-chat sa iba. Baka kasi sa mga dapat talaga nating nabibigyan ng tamang conversation, nagkukulang tayo. Again, hindi ko sinasabing may butas ho tayo dyan. Reminder lamang ho ito, para lang magpantay-pantay ba
yung dunong at pagkakaintindi natin sa kung paano dapat tayong nagkakaroon ng proper attitude at etiquette sa conversation. At ito po ay sa pamamagitan ng chatting. Ano po? Tandaan po sana natin ito mga kapatid. Alam niyo po, nung pinag-iisipan ko po yung patungkol sa bagay na to, nung nakita ko siya, hanggat maaari, sana wag sana tayong mag-sin zone. Not unless yung kachat mo nakakapag-provoke po ng negative emotions. Meron din kasi, halimbawa, yung kachat mo, matigas ang ulo. Ano na yung pinagsasabi? Nakakainis, nakakagigil. Pwede mo pong gawin yon, yung i-view mo lang, pero huwag ka na magsalita. Kasi, a no response is also a response. Kapag may kausap kayo at ganun ho yung nangyari, dapat sa inyo ang maging dating nun, isipin yung mabuti, tama ba yung sinabi nyo? Kasi baka mamaya nakakasakit na kayo ng damin o sumosobra na kayo ng biro na hindi nyo na dapat yun ginagawa. Kasi madalas marami sa atin, tama naman yung intensyon Pero nagiging mali kasi hindi natin napapalabas ng tama, na-express ng tama through our conversations kung ano yung gusto nating i-convey na damdamin. Again, mas magandang wag mag-reply kung ganon para maiwasan yung samaan ng loob or yung pagkakamali. Ano po? Alam niyo po, nung pinag-uusapan ko po itong bagay na to, importanteng malaman natin to. Kailangan kasi maging adaptive tayo Bagong method po kasi to to consider in communicating sa bagong ngayon. Lalo na tayo bilang mga Kristiyano, magandang malaman po natin yung etiquettes of chatting. Pero nung minsan po naisip ko, kaya siguro no wonder, hindi ako nagugulat kung bakit may mga attitude tayo minsan ng sin zone by nature. Alam niyo po kung bakit. Tayo po by nature, meron po tayong attitude na ganun Kasi nga, kung si God, madalas sinisin-zone lang natin yung message niya. And sometimes we don't respond. Diba? So yung isang values na tinuturo nun, kung tayo, magre-react tayo ng tama sa pamilya natin, ma-train din tayo na magre-react ng tama sa salita ng Panginoon or vice versa. Kung magre-react tayo ng tama sa salita ng Panginoon, magre-react din tayo ng tama sa loob ng pamilya natin. Palagi pong magkaakbay yun, mga kapatid. So kung tatanungin nyo ko at titignan nyo, bakit yung klase ng pag-aaral natin medyo practical? Kasi parang not the usual thing that we usually discuss inside the church. Pero napaka-importante po kasi sa lahat ng bagay, applicable po palagi yung salita ng Panginoon, lalong-lalo na po sa pag-handle po ng pamilya. Kasi ang may design po ng pamilya, ang Panginoong Diyos. Amen? Kaya, importante po yun, mga kapatid. Kaya kung tayo po tinamaan doon sa sin zone attitude, hindi lang dahil sa mobile phones o sa messenger, kundi dahil sin zone attitude natin sa Panginoon, sana po mag-isip-isip po tayo, mga kapatid. Sabi po ng James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So, ibig sabihin, doon pa lang, meron nang inuutos tungkol sa sin zone. Alam niyo po, sa Deuteronomy 6:7, meron pa pong habilin si Lord na very specific sa mga parents. Sabi niya po dito, you must teach God's commandment to your children and talk about them. In-highlight ko po dyan yung word na talk about them. Kasi po ang ibig sabihin po nun, conversation. Kayo po ba, nakakausap niyo po ba yung pamilya niyo pagdating sa salita ng Panginoon? Alam niyo kung meron hong pinakamasarap na ka-discussion pagdating sa salita ng Panginoon? Pamilya po yun. Ang tanong, hindi na po, sorry po. Pero ako talaga kasi na-witness ko, bata pa lang ako. Ang dami kong nakitang pastor, ang dami kong nakakalakihang tagapagturo. Kung gaano sila ka-well-versed magsalita pag nagtuturo,
Pero pag tinignan mo parang sa pamilya, hindi naman sila ganun magturo. Hindi ko sinasabing mali sila o may kulang sila. Ang point ko lang po, sana po kung paano po tayong nagtuturo sa iba, mas lalo na dapat sa loob ng pamilya natin. Kasi napakahalaga po nun. Again, wala ho tayong pinapatamaan dito. Gusto lang ho natin makita natin at ma-realize yung mga bagay na yon. So, yun po yung mga bagay na pwede nating magamit. Ano po? Through example and through conversation para matulungan natin yung pamilya paano mag-grow. Now, ano naman po yung dalawang bagay na pwedeng pumigil sa paglago ng ating pamilya? The first one, not through criticism, not through criticizing. Akala po kasi natin ang pagiging mapanuri, sa layman's term, pagiging advanced mag-isip, o pag inintindi po natin, ang ibig sabihin nun, yung pagiging overprotective, makakatulong sa pag-grow ng ating pamilya. Alam nyo po, hindi po. Kasi po, yung naging, yung pagiging bungangera, condemning, yung pagiging mapanghusga, criticizing, complaining, hindi po yan nagwo-work. Ang lahat po ng ito, they are totally ineffective in helping a person grow. Kasi po yung intensyon ng mga attitude na yan, mas mabigat yung pananakit kaysa sa pagpapatubo. Now, alam ko pong wala pong hindi guilty sa atin dito, lalo na kung parent tayo. Kasi po, minsan, talagang masasagad ka talaga. Kasi pinaglakip-lakip pinagpatong-patong ng sitwasyon. Tapos magkaroon ka ba naman ng ganyang klaseng upgraded na anak? Talagang kung minsan malalagay ka talaga sa sitwasyon na hindi mo mababantayan yung emosyon mo. Kaya lang po sana po maintindihan natin that when you criticize, nakapokus ka lang po doon sa bagay na ayaw mo. Kasi criticism is a negative word. Ang pinapansin mo doon, yung ayaw mo. So, rather than focusing sa kung ano sana yung gusto mong magsabi, unfortunately, yung kinukorek mo, yung tinuturuan mo, yung pinapatubo mo, membro ng pamilya mo. So, dapat, ang unang-una mong binibigyan ng pansin, hindi yung mga negatibong mga bagay. Kasi sa halip na maging bukas, nagiging sarado. Di ba kayo nagtataka bakit nagsisimula pa lang kayo magsalita, sumasagot na o kaya nagmamadali lang sumagot? Kasi nga, baka mamaya punong-puno na yan ng heartaches. Ano po? Amen? Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kasi po, when you criticize, nakapokus ka nga lang dun sa ayaw mo. So it's like you speak pessimistically, negative ang salita mo. Ang criticizing po kasi, it just labels people. Nire-reinforce niya yung negativity at kahit kailan, hindi po ito effective at magwo-work, lalo na sa pamilya. Kasi po, kung growth rin lang ang reason mo, why do you do that? Yung criticism. Bakit kailangan mo pang manakit ng damdamin ng iba? Ang bad effect po kasi nito, ito po mga kapatid, ang bad effect ng criticism. Dumarating sa point na humihina sa diskarte yung mga bata. Kasi sila mismo, nawawalan na sila ng tiwala sa sarili nilang diskarte. Kasi every time may gagawin sila, may nasasabi. Every time may sinasagot sila, may nasasabi. Darating sila sa point na wala na silang confidence doon sa ginagawa nila. Kasi nga po, at some point, when it's criticism, nawawalan na ng confidence yung mga bata on their own. Kaya po minsan, mapapansin mo na lang na lahat na lang ng plano nila or gagawin nila, dumarating yung bata sa'yo, parang lahat na lang sinasabi. Papa, punta lang ako sa CR. Papa, magsisipilyo lang ako. Papa, kakain lang ako. Papa, susubo na ako. Mama, inom lang ako. Kapag ganun po yung anak nyo,
minsan indication po yon na medyo merong something question mark sa relasyon nyo. Kasi baka mamaya, yung sariling diskarte ng bata, nawawalan na siya ng confidence sa gagawin niya. Kaya lahat na lang ng ginagawa niya, binabalidate niya sa inyo. Madalas ang pinaggagalingan po nun, criticism. Yung bang, naku, kulit-kulit nito. Magluluto lang ng noodles, sasabihin, Daddy, bubukas ko na yung kalan. Daddy, maglalagay na ako ng tubig. Daddy, lalaglag ko na yung noodles. Daddy, halo ko na yung seasoning. Daddy, lalagyan. Hindi dahil sa gusto nilang makipag-conversate, kung bang nagkakaroon sila ng attitude na nawawalan sila ng confidence. Yung mapapansin mo yun eh. Yung lahat na lang ng plano, sinasabi nila sa'yo. Baka kasi na-demoralize na sila. Yung madalas tayo nagsasabi ng ganyan eh, o diba? Sabi ko sa'yo eh. Hindi ka kasi naniniwala sa akin eh. Hinasabi ko na nga ba eh. Yung pong mga salita na yan, those statements, they are all discouraging statements. And that is not the proper way to teach. Again, growth ho yung pinag-uusapan natin, teaching, learning. At pinipili ho natin, kumbaga, sa pag-aalaga ng halaman, pinipili natin yung pinakamagandang paraan ng pag-aalaga ng halaman. Yung judging, yung criticizing, yung demeaning, hindi po talaga yan nagwo-work, mga kapatid. Actually, kahit nga po sa preaching ngayon, hindi na yun effective nowadays. Yung mga ganong method. Instead of doing that, meron po kasing tinatawag na method na positive alternative. Alam niyo po yun, mga kapatid. Para maintindihan po natin. Let's say, ang topic mo po is all about repentance. Ngayon, hindi ka na magja-judge, hindi ka na magki-criticize. Ang gagawin mong method to teach is positive alternative. So instead na sasabihin mong repentance, you need to stop doing bad. That is the negative way to teach. The positive alternative, pag sinabi mong repentance, you need to start doing good. Now, hindi po dahil sa bine-baby natin yung mga listener natin kung bakit iniiwasan po natin yung ganung way ng pagtuturo by not judging and criticizing. Of course, yung pinaka-importante po dyan, kung ikaw yung speaker, hindi ka manghusga at hindi ka mag-criticize. Kasi sa halip na nakapag-minister ka, baka ikaw pa yung nagsilbing kadapaan ng mga nakikinig sa'yo. At malaking kasalanan po sa Panginoon yun. Kaya mas magandang positive alternative yung ginagamit mo. Kung naalala niyo po yung sinabi ko dati sa inyo, ganito po. Sabi ko doon, people may not always remember perfectly all the words that you have said, but they will always remember how you made them feel. Hindi nila eksaktong matatandaan lahat ng salitang sinabi mo sa kanila, pero never ever sa buhay nilang makakalimutan nila yung pakiramdam na iniwan mo nung sinabihan mo sila. Kaya napaka-importante po na constructive, positive alternative yung ginagamit po natin. Because that is how we can win the hearts of our kids. Hindi yung paglalapit ka pa lang, nandyan yung anak mo, nakita ka, papasok na sa kwarto yon. Kasi iniiwasan ka. Ganun po ba? Dapat yung pamilya? Hindi. Uy, Daddy, hi. Oh, how are you, Daddy? Kamusta? How's your day? Ganun. Mga ganun dapat yung, hindi yung nag-iilagan kayo, hindi yung pag nasa loob kayo ng, kaya yung ibang mga bata po, oras na ng uwian, hindi pa umuwi. Hindi dahil naglalakwatsa or what, kasi parang pakiramdam nila pag nasa bahay sila, hindi na sila makagalaw ng maayos. So, ang ginagawa nila, nagkukulong na lang sila sa kwarto. At ang masama po doon, kahit na nasa bahay sila, wala pa rin yung presence talaga nila doon. Kasi kinakausap mo sila, nakatingin sila sa cellphone. Ah? Oh?
Nakailang ulit ka na, hindi pa rin naintindihan yung sinasabi mo. Kaya yung iba, may sinabi na, chinat pa, anak, kumain ka na. Anak, kumain ka na. Nabasa na yung sa tanda pa. Ayos, sige po, re-reply na. Ang point lang po dito, mga kapatid, we're trying to be adapted at the same time, very constructive. Dahil si Jesus po, okay, napaka-importante po sa kanya nung unity. Ang purpose po palagi niya, whenever He deals with every conflict, whenever He conversate, that is to construct and build the relationship. Sana pagkausap natin yung kapatid natin, kahit na nakakabwisit yan, kumisan, dahil sobrang tamad, pagkabangon, hindi man lang itupi yung pinaghigan. Okay, lahat ng pinagdaanan, alam mo kung nasaan. Kasi lahat ng pinagbihisan, susundan mo, nandito yung kapatid ko. Kasi lahat ng pinagubaran, masusundan mo. Yung bang you have all the authority para saktan siya, pero hindi mo siya sasaktan. Daanin mo sa positive alternative. Tignan mo, mababago yan, tapos pag-pray mo. Alright? Kasi napaka-importante na buo at maayos yung pamilya. Amen? Ang sabi po sa Ephesians 6:4, ito po, this is a very specific announcement bilin para sa mga magulang. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Meron pa po isang verse sa Bible sa Colossians 3:21, ganito po ang sabi specifically sa mga tatay. Don't be so hard on your kids, you drive them to resentment. So parang ang sinasabi po dito, if you keep on demeaning them, if you keep on criticizing them, if you keep on judging them, and then you keep on telling them that everything they are doing is wrong, ano po kaya yung kakalabasan ng relasyon nyo? Di palagi kayong mag-aaway. Amen? So dapat po, wag ho tayong mag-criticize, mga kapatid. Kung magtuturo tayo, iwasan po natin yung mga bagay na yon. Ano pa po yung isang bagay na hindi ho nakakapag-promote? Not through comparing. Alam niyo po, anytime we compare anybody to anybody else, it's a major mistake already. Why? Kasi po, everybody is unique. Amen? Everybody is different. And there is nobody in this world na kaparehas mo. Sabi nga sa Psalms 139:14, we are fearfully and wonderfully made. So meaning, we are incomparable. At ang Bible na po mismo yung nagsasabi po sa atin nan. Kaya wag na wag po nating i-compare yung ating mga asawa sa iba. Wag nating i-compare yung ating husband sa iba. We should never compare our home sa iba. You should never compare your anak sa isa mong anak. Because each of your anak is unique. Amen? And therefore, ganun din po dapat. Dapat talagang iwasan po natin yung comparison because it does not promote any growth. Yung sasabihin mo, why can't you be more like your brother? Why can't you be more like your sister? Diba? Kinukumpara nyo sila sa isa't isa. At alam naman po natin yung sagot kasi talagang hindi naman sila yon. They are not them. Kaya talagang hindi po talaga sila pwedeng i-compare. Kasi po, ang comparing, it never works. At kapag ginagawa mo yon, hindi ka po makakatulong sa growth. Kasi po, actually, kapag ka nagko-compare ka, nakakasira yun ng relasyon eh. Amen? Sige po, try nyong i-compare yung asawa nyo sa iba. Try nyong ikumpara yung asawa nyo sa iba. Soon, for sure, hiwalayan po yun. Diba? Kaya nga, ang isang utos, kapag ikaw ay may asawa na, huwag ka nang titingin sa iba. Kasi pag tumingin ka sa iba, makukumpara mo talaga siya. Bakit si ano? Bakit si ano? Siya yung pinakasalan mo eh. Kaya nga sana, bago ka nagpakasal, pinili mong mabuti.
Ang comparing, nangyayari yan before the wedding, hindi after the wedding. No choice ka na pagkatapos ng wedding. So you have to love it. Kasi yun na yun eh. Diba? Nakakatawang pakinggan, pero that's the truth. Actually, pag pinapakinggan mo, parang ang dali-dali lang i-handle ng pamilya, no, mga kapatid? Pero actually, nagiging complicated siya. Kasi nga, nililito tayo ng kaaway ng dyablo. Kaya po natin binabalikan at tinitignan to para mapaalalahanan po tayong lahat. Amen? So wag po natin gagawin yung comparison. The Bible says over and over again, you should never compare. Sabi po sa Galatians 6:4, each person should judge his own actions. So kung ikaw, manghuhusga ka, wala kang pwedeng husgahan kung hindi yung sarili mo lang. Wala kang pwedeng i-assess at husgahan kung hindi yung sarili mo lang. At wag na wag po tayong magkukumpara, mga kapatid. Kasi po, comparison can steal your joy. Di po ba sabi sa 2 Corinthians 10:12, when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Amen? So, even yung sarili mo, wag mo dapat ikukumpara sa iba. Kasi iba yun eh. So kung gusto mong makilala yung sarili mo, wala kang ibang pwedeng tignan kung hindi sa kung sino yung may likha sa'yo. Kaya napaka-basic ng tanong, bakit kailangan kong tanggapin si Jesus sa puso ko? Kailangan mong tanggapin si Jesus sa puso mo para makilala mo ng gusto sino yung may likha sa'yo. Dahil pag nakilala mo sino yung may likha sa'yo, that's the time na makikilala mo, lalo na yung sarili mo. Makikita mo yung kahalagahan mo sa pamamagitan ng may likha sa'yo. Amen? Amen, mga kapatid. So, yun po mga kapatid. So, probably, we will conclude on the question, why do we need to support the personal growth of our family? Kasi po, number one, family is God's first ministry. Ang pamilya po ang unang misteryo ng Diyos. Before God established the church, He established the family. Diba? Sa Genesis 1, nangyari ho yung kanyang creation. Sa Genesis 2, to be exact, 2:24, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Pamilya po yun. So, ibig sabihin, mas una niya pang binuo yung pamilya kaysa sa church. Kaya yung number one ho nating ministry is our family. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya po, when we are actually trying to support the personal growth of our family members, we are actually fulfilling yung ating pong first calling. Yan po yung ating first calling. That is to love, to nurture, and to build each other up. So kung meron kang dapat inaalagaan at niyayaya ng mabuti, nakasamang manalangin, nakasama mong pumunta sa church, pamilya mo dapat yun. Kasi yan yung unang-unang ministry mo. Ano pa po? Growth builds stronger relationship. Kapag ang bawat miyembro po ng pamilya grows, spiritually, emotionally, mentally, yung buong pamilya po na yon yung nakikinabang. Baliktarin natin. Kapag may problema sa isang pamilya, isang miyembro ng pamilya pasaway, buong pamilya yung damay. Di ba? So kung merong isang pamilyang nag-grow, lahat yon nahihila niya. Eh di mas maganda, lahat na lang tayo mag-grow para maghilahan tayo pataas. Amen? Ang growth, again, it leads to better communication. At kapag merong growth, binabawasan po kasi ng growth yung conflict, yung salungatan. Kasi in growth, there is the presence of maturity. Right? Hindi nagmamature yung isang tao kasi hindi siya nag-grow.
At kapag meron kang maturity, it gives you understanding and it gives you patience. Pag may patience ka, kahit na nakakainis na o nakakabwisit na yung kapatid mo o yung anak mo, hindi ka basta-basta matatangay. Kasi nga, nasa iyo na yung maturity. Amen? At yung paglago po, tumutulong sa bawat member ng family para mas maintindihan nila yung role nila at yung contribution nila kung paanong sumakses ang isang pamilya. At ang maganda pa po sa growth, number 3, your family's growth honors God. Siyempre, kung merong unang-unang nabibigyan ng parangal, ang Panginoon po yun. Amen? Ay, hindi ko sa tinataas yung sarili kong pamilya. Wala ho kasi akong pwedeng ibang ibigay na example talaga sa inyo na totoo kung hindi yung pamilya na meron ako. Dahil yun lang talaga yung meron ako. Kung mapapansin niyo po yung anak ko, may mga bisitang mga kaklase. Kasi ibig sabihin, may napapansin yung mga kaibigan niya at yung mga kaklase niya doon sa pamilya niya. At wala ho silang ibang nakikita na pinagkaiba sa ibang pamilya kung hindi yung nag-iisang advantage na meron kami, ang Panginoong Jesus. Kung kaya sila mismo naku-curious, ano ba yung ginagawa nila dun sa church nila? That's the time na nagiging bukas. Hindi mo kailang, oy, sumama ka sa akin kasi makasalanan ka. Hindi ganoon ang tamang pag-share. Kung hindi papakita mo na sa kabila ng hirap ng buhay, sa kabila ng sitwasyon ng buhay, nananatili kang masaya, nananatiling buo yung pamilya mo dahil sa Panginoong Jesus. At dahil doon, makikita nila, yun pala yung kulang sa buhay nila. At yun po yung tamang pagmi-ministry sa kapwa-tao. We start our ministry with the family. Amen? Amen. Pang-apat po, growth prepares the next generation. Kapag sinusuportahan po natin ang personal growth ng bawat member ng family, actually po, inahanda natin yung mga future leaders, future parents, future servants of God. Ako po, palagi kong sinasabi dito, nang dahil sa biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga magulang ko, ng nanay ko, ng tiyahin ko, si Pastora po, tiyahin ko yan, bunga po nila ako actually, naging Kristiyano ho akong pilit dahil nakalakihan ko. Ako ba yung dumating sa point na dahil nagpupunta yung nanay ko dito, nagpupunta yung mga tiyahin ko dito, yung lola ko, na nakakamiss, na napaka-sweet at napaka-maingay po kasi si Apo Maring pag hindi ka pumupunta sa church. Parang lately ko na lang talaga naintindihan na iba pala talaga pag meron kang Kristo sa puso. Kasi wala talagang ibang pwedeng magbigay na tunay ng success ng buhay mo kung hindi ang Panginoong Jesus. Alam nyo, mga kapatid, nakikita nyo naman siguro sa buhay ko, ako po na-overwhelm. Nagkaroon ho ako ng sasakyan ng top of the line. Hindi naman po ako nag-a-abroad Bakit po ako nagkaroon nun? Akala ko kasi nung una, pag nagkaroon ako nun, masaya na, sosyal na. Ngayon, ayan, nandyan lang yung sasakyan ko. Masaya nga, meron kaming nagagamit, pero hindi Wala dun yung tunay na success ng buhay. Mataas ang pinag-aralan ko, mataas ang posisyon ko, para na hong country manager ang posisyon ko, mga kapatid. Pero underpay pa po ako. Pero wala din doon sa posisyon yung tunay na satisfaction ng buhay. Makikita mo siya sa pagiging simple ng buhay na walang nagkakasakit sa pamilya. Nakikita mong buo yung pamilya mo, nagkakaintindihan kayo, nagtutulungan kayo, sama-sama kayo. Natatapos yung buong maghapon ng buong-buo kayo. May problema ka, Daddy, may problema ako. Mami, may problema yung anak mo. Mag-pray tayo. Pag-usapan natin. Sige, punta tayo sa principal, kausapin natin yung principal.
Isang buong pamilya kayo na laging handang sumuporta sa pinagdadaanan ng bawat isa. And that is growth. Brad, yung topic mo naman pang nanay tsaka pang tatay, hindi. Magandang ang kabataan ka pa lang, naririnig mo. Kasi you have all the potentials to have a good family in the future. Kung ngayon pa lang, makikinig ka na. Amen? Ano pa po? Panghuli, love means wanting the best for others. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa comfort. It's about encouraging growth kahit na mahirap. Yung pag-support po kasi sa personal growth means you believe in their potential and you push them towards their purpose. Ang isang growing family po, or ang isang faith-fueled family po, is a thriving family. Para ko lang pong inulit yung sinabi ko last week. Hindi ibig sabihin faith-fueled family ka, instantly, parang instant pansit canton, successful na yung pamilya. Ibig sabihin lang, kapag faith-fueled yung family mo, meron kang tamang pinagdudugtungan ng lakas para sa lahat ng pinagdadaanan ng pamilya mo. Amen? Kaya napakasarap po sa pakiramdam kapag ikaw isang magulang, isang tagapagtaguyod ng pamilya, na sama-sama kayo sa iisang pananampalataya. Kaya mga kapatid, siguro wake-up call din sa ating lahat to. Kung kaya nating mag-share sa iba, bakit hindi natin siguraduhin sinera natin yung anak natin o sinera natin yung asawa natin? Kung kaya nating magpalakas sa iba, di dapat mas lalo nating pinapalakas yung membro ng mga pamilya natin. Kasi at the end of the day, kahit anong mangyari, kayo-kayo pa rin naman yung magsasama-sama niyan eh. At ang gusto kasing ibalik sa atin ng pagtuturong ito, mapalalahanan tayo na yung isa sa mga tunay na ligayang matatagpuan mo sa puso mo, makikita mo yun sa pamilya. At hindi mo maaabot yun kung hindi mo ibibigay sa Kanya. Again, ang composition po, hindi ho ito technical composition na dapat may nanay, may tatay, may mga anak. Ang pamilya po, hindi po ganun yung buong composition niya. Pwedeng isa ka lang na magulang, pwedeng isa lang yung anak mo, pwedeng madami kang anak. It doesn't matter. Ang pinaka-importante, kaya mong isolid yung mga anak mo at kaya nyong sama-samang lumapit sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, yung favor ng Lord nandun sa taong may kulang. Ganun nga, kasarap magmahal yung Diyos eh. Kapag alam niyang kulang ka, dun ka niya lalong pupunuin. Kung saan ka mahina, dun ka niya pinapalakas. Kasi dun niya nakikita yung kapakumbabaan ng puso mo na hindi mo kayang mag-exist sa mundo kung hindi ka niya sasamahan. And that is faith. Faith-fueled family. Ano man po yung pinagdadaanan nyo ngayon, personal struggle man yan sa pamilya, wala akong ibang pwedeng tumulong at magbigay ng dulong sa inyo kundi ang Panginoon. Of course, pwede po natin kayong ipanalangin. Pero the best thing that you can do is to step through your faith. Magpatuwid ka sa Panginoon, magpaturo ka sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po alam paano kong hahawakan itong pamilyang to. Pero dahil sa biyaya mo at kapangyarihan mo, alam ko pong magtatagumpay ako. Si David, sobrang laki ng kalaban niya. Sino po? Si Goliath. Pero natalo niya, gaano man kalaki yung problema niya. Kasi alam niyang kasama niya yung Panginoon. Mga kapatid, God see everything that is happening to you. Ang hinihintay niya lang yung bukas na pusong humingi ng tulong sa Kanya para pangunahan Kanya. Manalangin po tayo. Hallelujah.
Ama naming nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso sa mga sandaling ito. And right now, Lord, we are not actually longing for perfections kasi alam po namin hindi namin yun maaabot. Wala ho kaming ibang nilulong kung hindi yung presence mo to be in each of us, to be in each of our home, Panginoon. Nalalaman mo po yung sitwasyon ng bawat isa sa amin. Alam mo po kung ano yung status ng bawat isa sa amin. Kami man ay tatay, kami man ay asawang babae, kami man po ay anak. Kilala mo po yung bawat isa sa amin at wala ho kaming pwedeng itago sa iyo, Panginoon. Kaya Panginoon, hiling po namin sa mga sandaling ito, turuan mo po kami at tulungan mo po kami na magkaroon ng isang faith-fueled family, Panginoon. Yung pamilya po na nagtitiwala sa iyo, yung pamilya na humahanap sa iyo, yung pamilya na nagbibigay ng lugod sa iyo above everything else, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa po namin ito, na maging kapit po yung aming pananampalataya sa pamagitan po ng anchoring ourselves into your promises and even into your words, Panginoon. At ano man po yung mga indifferences namin, help us to unite ourselves with your love, Panginoon. Maging mapagpakumbaba kami, maging patient kami, at maging loving kami sa tulong mo, Panginoong Jesus. Lord, ano man po yung struggle namin, lalo na Lord, if we are having a battle or struggle with our partners in life, yung aming mga asawa, tulungan mo po kami na magkaroon ng talino on how to handle the relationship. Kasi po napakaraming mga mata at napakalaking responsibilidad po yung meron kami, lalong-lalo na po sa buhay ng aming mga anak, Panginoon. Pagkalooban mo po kami ng dunong ng sa gayon po, Lord, maging mabuting mga magulang po kami, Panginoon. Teach us, Lord, to become empathic to our families, empathic to our friends, and even empathic to our churchmate, Lord. At hayaan mo po, Lord, that you fuel our hearts with your Spirit. Nang sa gayon, malaman po namin ng mainam, ano nga ba yung purpose namin dito sa buhay? Bakit kami nandito ngayon? Kung paano naming malalagpasan yung mga unos na dumarating sa aming mga buhay. Kasi Lord, not unless we understand our purpose, hindi po namin malalaman talaga ano yung dapat po namin gawin. Kaya Lord, give us the wisdom to understand our purpose. Tulungan mo po kami, Lord, to walk by faith and not by sight. Na kahit maraming mga pwedeng hindrances yung ibato sa amin ng kaaway, lalakad kami na nagtitiwala sa iyo. Na kahit madilim yung nilalakaran namin, hahakbang kami dahil alam namin kasama ka namin, Panginoon. Tulungan mo po kami that we can create a home, a place, isang tahanan that we can call it our safe space, Panginoon. Na kung saan yung kapayapaan mo, yung pag-ibig mo, yung katotohanan mo, at yung kadakilaan mo po yung nangyayari sa loob ng aming pamilya. Kasi po, Lord, soon enough, lahat naman kami mawawala dito sa mundo, Panginoon. And what really matters most, yung pamilyang nakasama namin at nakabahagi ng buhay po namin. Kaya Panginoon, minsan lang kami mabubuhay sa mundo. Tulungan mo kaming maging makabuluhan, maging makulay, maging masaya at punong-puno ng pagpapala yung buhay po namin dito sa mundo. Kaya Lord, patuloy po namin isinusuko sa iyo. We surrender our weaknesses, our flaws into your hands. And we declared, Lord, that as for me and my house, we will serve you, Lord. Lalong-lalo na kaming mga tatay, Lord, bigyan mo po kami ng patuloy na power and authority that we can be able to drive and to unite our family to always bring it to the church.
bigyan mo po kami ng dunong on how to manage and handle our families, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga sandaling ito. Salamat po sa iyong mga paalala at pagtuturo. At salamat po sa iyong unending love, Panginoon. Sapagkat simple lamang po yung aming napag-usapan, naranasan at naramdaman po namin ang concern mo, lalong-lalo na po sa aming pamilya. Kaya Panginoon, minsan pa po, tanggapin mo po ang aming papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God.